Naroon ako noong mga panahong naghihirap ang kalooban ni Tito Roy ko. Kitang-kita talaga ang pighati ng kanyang damdamin, ang sobrang sakit na kanyang nadarama, ang lungkot, pagdurusa, pangungulila. Dahil doon ay hindi ko rin talaga mapigilan na mapaluha sa oras na kailangan niya ng karamay nang mamatay sa isang malagim na aksidente ang kanyang mag-ina. A-attend sana ng graduation sina Tita Elsa at ang pinsan kong si Risa na 5 taong gulang sa bunsong kapatid ni Tita. Subalit hindi na sila nakarating sa pagdarausan ng graduation. Sa daan pa lamang ay naaksidente na ang bus na bumangga sa kasalubungan nilang malaking truck. 2 lang sila sa 12 namatay. Hindi matanggap ni tito ko ang pangyayari na yon dahil nasa trabaho din siya noon bilang construction worker, lalo nang mabalitaan ang trahedya. Lahat kami ay hindi makapaniwala at hindi inaasahan ng nakakagimbal na balita. Ang panaghoy ni Tito Roy ang nagsisilbing pahiwatig kung gaano kasakit ang nararamdaman niya na mawala ng pinakamamahal sa buhay. Ang dating malaking katawan niya ay lumiit at pumayat sapagkat bihira na rin siyang kumain matapos ang nangyaring iyon. Sa lamay ay naroroon lang siya sa tabi ng 2 kabaong at never siyang umalis. Lagi siyang lumuluha at may mga oras na labis ang kanyang pagtangis na dinig hanggang sa labas at kalaunan ay nagsisisigaw pa. Nang mailibing na ang kanyang asawa at anak, tila may nagbago o nag-iba sa mundo niya. Kapansin-pansin na kung hindi man siya tulala ay lagi niyang kinakausap ang sarili. Minsan ay tumatawa, pagkatapos ay iiyak na lamang sa isang tabi na para talagang isang baliw. Paulit-ulit lamang niyang binabanggit ang ngalan ng kanyang mag-ina at sinasabi kung gaano na nga ba niya namimiss ang mga ito. Oo, naiintindihan naman namin siya dahil naroroon pa rin siya sa proseso ng pag-move on sa nangyari. Naroon naman din ang kanyang pamilya para dumamay sa kanya. May mga pagkakataon nga daw na kinakausap nito ang pader at minsan ay isinasayaw ang damit ng asawa sa saliw ng paborito nilang tugtugin. Kitang-kita ko talaga kung paanong unti-unting nawawala sa katinuan si Tito Roy. Isang gabi, naghatid ang kanyang kapatid sa kwarto nito ng pagkain. Madilim ang buong kwarto at tinawag niya ang kapatid pero hindi ito sumagot. Sinubukan niyang buksan ang ilaw subalit hindi ito gumana. Nakarinig na lamang siya ng paghagik-gik malapit sa cabinet kasunod ng mahinang meow ng isang pusa. Natakot siya kaya tinawag ang iba pang kapatid. Nang itapat nila ang flashlight kung saan nila naririnig ang tunog ay nagulat silang lahat dahil sa nakita. Naroon si Tito Roy sa ibabaw ng cabinet. Nakahalukip-kip habang yakap ang isang duguang pusa. Nang usisain pa ito ng ilang kamag-anakan, doon nga'y naduwal pa ang halos lahat ng mga iyon dahil napagtanto nilang kinakain na ni Tito Roy ang pusang yun. Umiiyak ang pamangkin niya dahil ito pala yung alaga nitong pusa. Paulit-ulit nga din daw nitong tinatanong kay Tito kung bakit niya iyon ginawa. Ang tanging sagot lamang ni Tito ay ngiti
at paghalakhak. Binasag din pala ni Tito yung ilaw sa loob ng kwarto. Dito nagdebate na kaugnay sa kung ano ang magandang treatment para kay Tito Roy upang maibalik ang dating sigla at maging maayos na muli ang kanyang kaisipan. Minsan kasi ay nananakit na rin ito, lalo kapag kinukumusta't pinupuntahan sa loob ng kwarto. Kahit anong bagay daw na mahawakan nito ay ibinabato nito. Hanggang sa dumating sa punto na hinahanap na niya ang kanyang asawa at anak. Paulit-ulit niyang isinisigaw kung nasaan ang mga ito at kailangan daw ilabas ng aming mga kamag-anak. Dahil doon, naging buo ang desisyon ng lahat sa aming kamag-anak noon na dalhin na lamang sa isang mental institution si Tito Roy. Pero hindi pa pala dito nagtatapos ang lahat sapagkat matapos noon, mas lalong marami pang kakaibang pangyayari ang naganap sa bahay nila. Ang pinsan naming si Angel na 11 taong gulang ay aso naman ang inalagaan matapos ang pangyayaring iyon. Gabi na noon at tanging si Angel at nanay niya ang nasa bahay para sila ang magbantay. Habang nakikipaglaro siya ay tumakbo ang kanyang tuta sa nakabukas na kwarto ni Tito Roy. Sinundan niya iyon at hinanap. Narinig niya ang ungol nito sa ilalim ng kama. Dahil madilim ang buong kapaligiran, ay kulay berde lang na mga mata ng alaga ang nakikita ni Angel. Nagulat na lamang siya nang may lumitaw na isa pang pares ng kulay pulang mga mata. Doon na napasigaw ang bata sa labis na hilakbot. Nagsumbong ito sa kanyang nanay. At nang gabi ding iyon ay nagpasundo sila at hindi na pinili pang matulog sa bahay ni Tito. May isang beses din daw habang nagtitiklop ang kapatid ni Tito Roy na si Tita Remy na mga damit ng sister-in-law at pamangkin para ayusin sa cabinet. Bigla daw siyang nagtaka dahil kapag pinapatong niya ang mga natiklop na damit ay nagugulo daw itong muli. Kapag papatungan din daw niya ng panibagong tiklop. Ilang sandali pa, narinig niya ang marahang pagbukas ng cabinet at doon ngay nanlaki ang mga mata ni Tita Remy dahil gumagalaw ang mga nakahanger na blouse doon. Hindi niya alam ang kanyang gagawin at parang ang napako ang kanyang mga paa sa kung saan siya nakatayo kanina. As in hindi siya makagalaw dahil sa takot. Alam na rin niya ang susunod na mangyayari. Katulad kasi ng mga paborito niyang palabas sa telebisyon na horror ang tema. Natitiyak niyang may lilitaw na kung anong nilalang sa likod ng mga gumagalaw na damit. Pero iba ang nangyari. Habang pinagmamasdan niya ang paggalaw ng mga damit, ay may naramdaman siyang gumagapang sa paa niya kasunod ang isang masangsang na amoy. Napayuko na lamang siya at nasindak nang makita ang nabubulok na kamay na nakahawak sa kanya. Hindi na niya alam ang mga sumunod na nangyari dahil nawalan na rin siya ng ulirat matapos nun. Hanggang sa nadatnan na siya ng mga kapatid at anak na nakahiga sa kama at walang malay. Paggising nga ni Tita Remy ay agad niyang ikwento ang nangyari. Ang mga nakatiklop na damit ay nagkalat na sa sahig. Nagtataka naman ang lahat kung bakit nangyayari ang mga iyon. Naisip nila na maaaring dahil sa kagustuhan ni Tito Roy na makita ang mag-ina ay nagdala ito ng negativity sa loob ng kanilang bahay. Ayon nga sa kasabihan, devils prey on those vulnerable and weak souls.
At sa tingin namin ay ganun nga ang nangyayari. Dahil sa mga kakaibang pangyayari, pinabless yung bahay. Subalit ilang minuto matapos ang blessing ay meron na namang kakaibang nangyari. Ang pinakabunsong kapatid nila na si Tito Mikey ang nag-iisa daw sa bahay nun. Pasado 12:00 na ng hating gabi at nanonood pa siya sa living room nang magsimula daw na magpatay-sindi ang ilaw. Akala nga niya ay nagkakaproblema na naman ang daloy ng kuryente o kaya nagkaroon na ng sira yung fuse box. Kaya tumayo siya para i-check yung fuse. Laking gulat niya nang may makita siyang nakatayong lalaki malapit sa pinto. Naka-shorts lamang ito at tila puno ng putik ang katawan. Kulay pula daw ang mga mata nito na tila nagliliyab sa apoy. Tinanong niya kung sino ito, subalit na natili lamang itong nakatayo. Natakot si Tito Mikey nang dahan-dahan itong ngumiti at naglakad papalapit sa kanya. Napaatras si Tito. Pakiramdam niya ay nanghina ang kanyang mga tuhod kaya natumba siya sa sahig. Humakbang pamuli ito at napapikit na lamang si Tito Mikey. Ilang saglit pa, may narinig na siyang hindi maintindihang lengguwahe. Papalapit na ng papalapit yung bulong ng boses. Pagkatapos ng ilang minuto ay parang kumalma ang buong paligid at pagmulat niya, wala na roon ang nilalang. Hindi na rin siya nagdalawang isip na lisanin agad ang bahay. Nanatili na ngang walang tao sa bahay nila Tito Roy pagkatapos ng mga hindi maipaliwanag at nakakapanindig balahibong mga pangyayari. Natatakot na rin ang ibang kamag-anakan namin na baka mas may malalang maganap. Magkaroon uli ng mga mahirap ipaliwanag na pagpapakita sa mga kamag-anak kaya wala na ring nagtangka na manatili roon. Lumuwas na rin ako ng Maynila para magtrabaho. Ilang buwan ay umuwi rin ako para makadalaw. Tinanong ko ang iba kong mga pinsan kung kumusta si Tito Roy. Sinabi nila, wala raw pinagbago si Tito. As in ganun pa rin. Patuloy na hinahanap ang kanyang mag-ina. Nalungkot ako ng labis dahil sa nalaman kong balita. Nakakamiss kasi ang dating Tito Roy. Grabe kasi talaga siyang magbitaw ng mga biro. Ka-jive namin sa inuman, lalong-lalo na sa paglalaro ng chess at basketball. Patuloy ko pa ring ipinagdarasal na naway bumuti na ang kalagayan ni Tito Roy at upang makasama na rin namin siya sa inuman at iba pang mga dating ginagawa namin. Hindi ko rin talaga lubos maisip na dahil sa isang trahedya, naging ganito ang kinahinatnan ng kanyang buhay na maaaring maiuugnay din sa mga hindi maipaliwanag na mga pagpapakita at pagpaparamdam sa kanyang bahay. Kung nagustuhan mo ang kwentong katatakutan na ito, hit like, leave a comment at i-share ang ating episode sa inyong social media. Suportahan ang ating writer sa pamamagitan ng pag-follow sa kanyang social media. Check the links sa description section. Don't forget to hit that subscribe button at ang notification bell for more Tagalog horror stories, series, and new segments. Suportahan din ang ating mga brother channels, ang Sindak Short Stories for more one-shot Tagalog horrors. Gayon din ang Hilakbot Haunted History for weekly dose of strange facts and hunting histories. Hanggang sa susunod na kwentuhan, maraming salamat mga solid HTV positive.
mga solid HTV positive. Ako po si Red at inaanyayahan ko po kayo na suportahan ng ating bunsong channel, ang Pulang Likido Animated Horror Stories. Subscribe na or else. Ngayong taon, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at unli takutan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio. Your first 24/7 non-stop Tagalog horror stories Sa YouTube.